Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Alamul Jin wa Shayatin. Tama, di ba? Lunes ngayon. Hindi lah. Alamul Jin wa Shayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. At yatalakay na natin yung mga paraan ni Satanas na inililigaw niya ang mga tao. So marami dito, no? Masyallah, may kinalaman sa psychology at yun nga, na ginagamit talaga ni Satanas yung mga kaparaanan na may engganyo niya yung mga tao patungo sa pagsuway kay Allah o patungo sa pagkaligaw. Na si Satanas hindi siya lumilitaw sa mga tao sa anyo niya na si Satanas. Hindi siya nagpapakitang ganun. Kundi ginagamit niya kadalasan yung iba't ibang mga material na bagay para iligaw ang mga tao. At ito ngang sumunod na bahagi, yung nakaraan, di ba, yung ginagamit o sinasamantala ni Satanas yung kahinaan ng mga tao. At usually yung tinukoy dito nung nakaraan, kahinaan niya na psikolohikal. Na itinatanim ni Satanas sa kanya yung mga negatibong mga damdamin. At maaring related din itong sumunod na bahagi. Number 17 na nga ito sa mga tinukoy ni Sheikh Omar Al-Ashkar na mga paraan ni Satanas na maililigaw niya ang mga tao. So ilan ba ito lahat-lahat? 19. So balikan nga natin, inshallah. Reviewin lang natin. So 19, nakaparaanan na natukoy sa aklat na ito na mga paraan na inililigaw ni Satanas ang mga tao. At may kita nga natin, lahat ito may kinalaman sa sa psychological na kalagayan ng tao. Una, pinagmumukha ni Satanas na kaakit-akit ang kamalian. Yung mga maling bagay, pinagmumukhang maganda ni Satanas. O ginajustify pa nga niya, pinagmumukha niyang tama o pinagmumukha niyang dapat mo lang gawin. Kahit mali, sasabihin ni Satanas, di ba? Kahit mali, kailangan mong gawin. Kahit mali, kailangan mong gawin. Kaya nga subhanallah yung naalala ko palagi si mga tinatalakay natin ngayon. Sina Carl Jung, sina Sigmund Freud, yung paano nila tinalakay yung kaila-ilaliman ng psychology ng tao. Kaya nga kung nag-Muslim lang yung dalawa sana, siya naisip ko nag-Muslim yung dalawa, ang may kita nila yung lahat ng sagot sa tanong na hindi nila nasagot Diba? Baka ikaw ng pag-asa. Ikaw ang hinihintay. O yung id, di ba? Oo. Oh, di ba? Yun nga lang, wala sila sa gabay. Kaya sila, nalilito pa, pabalik-balik, paikot-ikot lang sila Pero bandang huli parang gusto nilang sabihin pareho. At yung iba pang mga psychologists. May Diyos at ang tao may kaluluwa, kumbaga, di ba? Doon sila papunta, pero natigil sila doon sa sa kumbaga konti na lang Islam yung kumbaga pupuntahan nila o tatalakayin nila kasi nandoon na nababanggit na nila yung masasamang di ba, yung damdamin ng tao. Bandang huli yun na yung naps ng tao. Yung nafsul lawama para sa matutuwid. Yung sarili ng tao, kaluluwa ng tao na naninisi sa kanyang sarili. At yung nafs na laamaratun bisu, yung nag-uutos sa tao na gumawa ng masama. So naglalaban yun. So bandang huli, inshallah, kung pag-iisipan ng maayos ng tao, itong mga ito, walang sinabi yung tao na hindi nalaman ni Allah o kumbaga
Hindi rin pinabatid sa atin ni Allah sa Quran. Yung pagdating sa psychology, walang sinabi ang tao na kumbaga kumbaga ang ibig ko sabihin, wala silang sinabi na tama. Liban na labang na kumbaga kung ano yung pinatototohanan sa Quran at sa Sunnah. Kaya nga maingat tayo pagdating sa yung mga kinukuha nating kaalaman mula sa kuffar. Pwede kumuha sa kanila. Halimbawa sa Stoicism, di ba, sina Marcus Aurelius, maraming mga kinukuhang quotation mula sa kanila. Pero bandang huli, kung mabuti yun, o para malaman natin kung mabuti o masama, yung kanilang mga filosofiya, kanilang prinsipyo, titingnan natin kung sang-ayon ba yung Islam dito. Pag hindi, edi tatakwil natin. Kasi naging problema sa ibang mga Muslim, baligtad. Sinukat nila ang Islam sa kung ano yung sinasabi ng mga pilosopo. Yan nangyari sa Baghdad at yung iba pa mga naligaw dahil sa pinaghalo nila yung filosofiya ng mga Griego, ng mga Romano at ng Islam. Pero lahat susukatin natin sa pamagitan ng kung paano sinusukat ng Islam yung mga bagay-bagay. Hindi yung baligtad. Hindi yung baligtad. So yun yung unang ginagawa ni Satanas. Pagmumukhain niyang kaakit-akit ang kamalian. Pangalawa, dudulutin niya na ang tao ay magmalabis o magkulang sa mga gawaing pagsamba. Magmamalabis, maliligaw yung tao. Pag nagkukulang, ganun din, nagkakasala yung tao. Parehong nailigaw sila ni Satanas. Kasi ang Islam, ang tunay na katuruan sa atin, di ba? Palaging makatwiran, katamtaman, at makatarungan. Yung wasatiya na tinatawag. Kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Dinulot namin na kayo ay magiging ummah na makatwiran, katamtaman, at makatarungan. Hindi tayo sobra-sobra at hindi tayo nagkukulang. Pangatlo, sa mga taktika ni Satanas, pinipigil niya yung mga tao na gumawa ng mabuti. At tinudulot niya na yung mga tao magdadalawang isip at maging tamad sa paggawa ng mabubuting gawain na ito. Pang-apat, pinapangakuan ni Satanas ang mga tao at tinatanim niya sa mga tao yung mga pangarap. Diba? Nangangarap yung mga tao ng mga bagay-bagay na kumbaga, kabilang na rito syempre pinapangako ni Satanas, pero lahat yun hindi totoo. Diba? Pinapangako ni Satanas sa kuffar na mananalo sila sa labanan, sa Badar bilang halimbawa, pero hindi yun totoo. Hindi yun totoo. O, yung mga mangkukulam, pinapangakuan ni Satanas ng kung ano-ano, kapangyarihan, pero lahat yun walang saysay sa dunya o sa kabilang buhay. Panlima, si Satanas hindi siya magpapakita sa anyo niya na Satanas. Kung magpapakita man siya, kumbaga, o kaya magpaparamdam, diba, yung tinatalakay natin, si Satanas bumubulong sa tao. Yung sabihin nila yung mga psychologists, kulang na lang banggitin nila may Satanas sa tao eh. Diba? Kasi tumitigil sila dun eh, kasi ayaw nila na kung pilit nilang inuunawa ang mga bagay-bagay sa pangunawa ng tao. Pero kung nakapanghinayang minsan yung mga taong matatalino, di ba? Nakapanghinayang. Andun na sila, papunta na sila dun eh. Sa kung paanong inuunawa ng Islam yung psikolohiya ng tao. Nandun na sila eh. Pipigilan lang sila ng kawalang pananampalataya. Pinipigilan lang sila ng kawalang pananampalataya. O, tingnan mo yung mga tao na yung pinupuri nilang Islam, di ba? Nagsasabi sila ng magagandang bagay tungkol sa Islam. Halimbawa sina Bertrand Russell at yung libro ni Michael Hart, di ba? Pero nung pumigil sa kanila na tuluyang mag-Muslim, nakita naman pala nilang maganda ito. Ayun din, si Satanas. Si Satanas ang pumigil sa kanila. Si Satanas sa panlimang ginagawa niya, kung bubulong man siya sa tao, pinalilitaw niya na siya ay nagpapayo ng mabuti sa tao. Mabuti lang ang pinapayo niya. Katulad ng kung paano siyang nagpakita kina Adan at Eva. Pang-anim, yung dahan-dahan niyang inililigaw yung mga tao. Dahan-dahan. Kasi Satanas, matyaga. Matyaga, hindi siya napapagod. At alam niya kung paano kikilitiin yung mga tao. So dahan-dahan lang niyang inililigaw ang tao. Hindi niya agad-agad sasabihin sa'yo, Rashid, halikan mo na yung sister. O ano pa man. Dahan-dahanin ka lang nung Satanas. At pangwalo, may mali pala dito sa di ba? Yung numbering dito.
Pang-walo yun nandito, pero dapat pang-pito pa lang, di ba? Hindi, meron pala. Ito, pang-pito pala. Nalaktawan natin. Pagdudulot na makalimutan ng mga tao kung ano mabuti para sa kanila. So, yung number 6 at number 7, magkabaligtad. Si Satanas, pinalilitaw niya na siya yung nakakaalam kung ano yung mabuti para sa tao. Samantalang number 7, yung tao talaga, inshallah, ang nakakabatid nito. Kasi tumatanggap sila ng gabay eh. Pero dinadulot ni Satanas na makalimutan nila kung ano mabuti para sa kanila. At inililigaw sila ni Satanas. Pangwalo, tinatakot ni Satanas ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang mga kampon. Mga kampon niyang tao at engkanto rin ng mga demonyo. So, tinatakot tayo ni Satanas. Nang takot na ito na tinatanim niya sa mga mananampalataya, may iba't ibang mga dahilan o resulta. Matatakot ang mga mananampalataya na mag-jihad. Matatakot ang mga mananampalataya na mangaral. Di ba? Tinatakot niya tayo. Halimbawa, tatakutin tayo ni Satanas. Huwag kang mangaral tungkol sa pandurugas kasi maraming magagalit sa iyo. Baka papapatay ka o ano pa man, papalayasin ka. Diba? Tatakutin tayo ni Satanas sa ganun. Huwag tayo magpapatakot kay Satanas o sa kanyang mga kampon. Gawin natin yung tama. Gawin natin ang tama. Ngayon na naman yung pagdurusa. Diba? Sabihin naman natin, diba? Magdurusa tayo dahil sa ating ginawang tama. Bahagi na yun ng pagsubok ni Allah. Bahagi na yun ng pagsubok ni Allah. Tanggapin natin, pagtiisan at pagwagian. Lampasan, insyaAllah, at makukuha natin ang kompletong gantimpala ng anumang ating pinaninindigan sa relihiyon na ito. Number 9, papasok si Satanas sa puso ng tao sa pamagitan ng anumang minamahal ng tao. Actually, related ito ngayon sa tatalakayin natin na number 17. Yung number 17, an-nisa wa hubbud dunya. Dudulutin ni Satanas na baka impluwensya sa atin sa pamagitan ng mga babae at pagmamahal sa mundo. So ito, pangkalahatan nito itong number 9. Papasok si Satanas sa atin sa pamagitan ng anumang bagay na minamahal natin. Kasikatan, pera, o ano paman. Pagpuri ng tao, o ano paman. 10, pagtatanim ni Satanas sa puso ng tao ng mga pagdududa. Dudulutin niya na magduda tayo, lalong-lalo na sa ating relihiyon. Hindi yung pagdududa lang na kasi maraming ang iba-ibang duda, di ba? May tinatawag na shak, may tinatawag na syubuha. Dinudulot niya na magduda tayo, maaring sa pagsamba, di ba, nagdududa tayo, ilan yung nagawa nating sala o ano paman, rakaah. May mas matindi pa. Ang magtanim si Satanas ng pagdududa sa atin sa anyo ng syubuha. Syubuha, kalituhan sa relihiyon. Na hindi natin alam kung tama ba o mali yung narinig natin o yung nalaman natin. Syubuha. Tapos ang 11, ito yung magkakasunod, magkakasama. Alak, sugal, 11, 12, 13, 14. Alak, sugal, yung mga altar na doon nagkakatay ang mga tao ng kanilang mga inaalay sa mga Diyos-Diyosan, o altar na doon sila sumasamba o sinasamba nila yung altar na yon, at panguhula sa pamagitan ng mga bala ng pana. Na siyempre, yung tinutukoy dito, pangkalahatan na. Kapag sinabing alak, lahat ng nakakalasing o nagbabago sa pag-iisip ng tao. Kasi meron namang hindi alak pero mababago nito yung pag-iisip ng tao, di ba? Drugs, halimbawa. O yung marijuana, shabu. Ngayon may bago na namang nausong pupasok doon sa Pilipinas, in-smuggle. Tawag nila tuklaw, yung yosi na may matinding chemical. Pagsusugal, lahat ng uri ng pagsusugal, malaki, maliit, baraha, o ano pa man yan, lahat ng uri ng sugal, karakrus, lahat napapaloob dito. Ansab, lahat ng uri ng ansab, lahat ng uri ng rebulto, lahat ng uri ng altar, lahat ng uri ng pagkatay para sa mga Diyos-Diyosan, ito din napapaloob dito. At azlam, lahat ng uri ng palabunutan para sa panguhula, ganun din. Tinutukoy kasi dito yung dulo ng pana, di ba? Kung kayo magpapalabunutan para manghula gamit yung bote na pinaikot, o kung sino yung tatapatan ng bote na yon, siya yung salarin, halimbawa, o di, ganun din yun, pinagbabawal. 15, yung salamangka, yung kasama na nga rito yung pangkukulam, karunungang itim, panggagayuma, at iba pa.
At 16, pagsasamantala ni Satanas sa kahinaan ng tao. Kahinaan ng tao. Titukoy dito yung kahinaan niya na psikolohikal, na siya ay magdudulot sa tao ng iba't ibang masasamang damdamin, kamangmangan, kawalan ng pag-asa, o kumbaga pagiging maramot at iba't iba pa. Pagiging sakim, pagiging palaaway at iba pa. Bagitin nga natin ito kasi nung nakaraan, parang nabibigatan akong banggitin lahat. Ang dami binigay ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. Kahinaan na pisikal, kawalan ng pag-asa, yung pagiging padalos-dalos, labis na saya, pagpuri sa sarili, kayabangan, paggawa ng mali, pang-aapi, pagtanggi sa katotohanan, kawalan ng pasasalamat, pagdadalos-dalos o pagmamadali, pagpapabaya, katangahan, kadamutan, kasakiman, masyadong pakikipagtalo, pakikipag-away, pagdududa, pagiging suspisyoso, kamangmangan, kawalan ng pag-iingat, pagiging labis-labis sa, kumbaga yung pag nakikipagtalo siya, sobra-sobra na siyang magalit, pagmamalaki, mga huwad na pag-aangkin, walang kapararakan na takot, kumbaga sobrang takot, hindi pagbibigay ng sadaka, pag-aaklas laban sa katotohanan, kumbaga paghahari-harian, paglampas sa mga hangganan, pagmamahal sa yaman, at pagkahumaling sa mundo. Parang lahat ng katangian na ito, di ba? Parang isang tao lang maaring, kumbaga, sinasabi ko, maaring merong isang tao, lahat ng ito, meron siya nito lahat. Di ba? Complete package. Isa nga lang nakatangian mo na nabanggit dito na meron ka, masama na. Paano pa kaya isang tao lang, lahat ito meron na siya. Di ba? Sabahan na kayo, hindi ko ito mabasa nung nakaraan mabigat yung nararamdaman, parang ako mismo nade-depressed. Paanong nagagawa pa ng tao na ito na mabuhay? Parang iniisip ko, wala itong karapatang mabuhay. Pero yun nga, ginagamit ni Allah yung tao para maging pagsubok din sa kanyang kapwa tao. Sabahan nila, yung tao ginagamit ni Allah para maging pagsubok sa kanyang kapwa tao. At dito, yung number 17, yun nga, yung ginagamit niya yung kababaihan at yung pagmamahal sa dunya. 18, yung music at pagkanta. At 19, pagtalikod ng mga Muslim sa kung ano mang inobliga sa kanila. Ibig sabihin din sa pangkalahatan, pagtalikod nila sa relihiyon. Kanina nga, bad trip ako, sabahan nila yung ngayong taon daw ay meron ng official na participant ang Palestine sa Miss Universe. Hindi ko pa siya dino-double check pero nung nakita ko talaga, in-scroll ko na lang, nilampasan ko na lang Tapos na-busy na ako, hindi ko na siya na-check uli kung totoo ba o hindi. Pero ano pa man, napakasama na ganun ang gagawin nila. Diba? Nandun na nga sila sa matinding pagsubok. Tapos gagawa pa sila ng ikagagalit ni Allah. So hindi mabuti. Kahit sabihin pa natin Kristiyano. May mga Kristiyano naman na Palestinian. Sabihin nila, Kristiyano naman yung sasali namin doon sa Miss Universe. Hindi, kinakatawan Palestine Yung pinaglalaban nyo, katarungan. Tapos gusto nyo ngayon, yung babae, maglalakad ng nakahubad sa harap ng mga tao. Anong klaseng katarungan yun? Diba? Kahit Kristiyano pa yung ilaban nila doon, kahit Hudyo pa, sabihin nila, Hudyo naman na taga-Palestine yung ilalaban namin. Hindi pa rin Dala-dala nyo pangalan ng Palestine. Gusto niyo bigyan nyo ng ibang bansa yung ilalaban nyo. Huwag sa Palestine. So ito na nga, yung dinudulot ni Satanas na mahuhumaling ang tao sa mga babae at sa mundo na ito. Wa qad akhbara na Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ma taraka ba'dahu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa.
Pinabatid na sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala siyang iniwan na fitna na mas matindi para sa kalalakihan, kaysa sa kababaihan. Sa pinakamatindi talaga. Sinong nagsabi niyan? Sinong psychologist nagsabi niyan? Ng pinakamatinding desire sa babae, sexual. Sigmund Freud, di ba? Islam eh. Papunta na silang dalawa eh, di ba? Si Carl Jung, Sigmund Freud. Damay na natin yung iba, di ba? Nangihinayang talaga ako nung ba nila yung Kaya kumbaga nahumaling talaga ako din sa sa psychology. Yun, nababasa ko yung mga nila. Yung mga akda nila. At yung nag-Muslim ako, naisip ko nga, sayang kung nag-Muslim sana tong dalawa na ito. So sabi ni Sigmund Freud, di ba, ang pinakamatinding desire ng tao, sexual. Minsan yung tao, gutom na. Gutom yung tao. Pero pag nakita siya ng, hindi man nakakita, kapag nakaramdam siya ng sexual na pagnanasa, uunahin niya yun kaysa sa kumain. Inaantok siya, puyat. Kung nakaramdam siya ng sexual na pagnanasa, uunahin niya yun kaysa sa matulog. Nanganganib yung buhay niya. Uunahin niya yun kaysa sa iligtas ang buhay niya. Unahin niya yun. Kaya nga yung mga tao na kumbaga, paano inisip natin, di ba, paano nila nagagawang manggahasa? O kumbaga, manghipo ng babae sa isang lugar na pampubliko. Di ba, madalas yan yung acts of lasciviousness, minsan sa di ba, sa LRT, sa bus. Paano nila nagagawa yung maraming tao? Totoo nga yung sinabi ni Sigmund Freud. Hindi mapigilan ng tao yung sarili niyang pagnanasang sexual o mahirap mapigilan. Ito na nga rin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung bakla nga, kung magnasa, matindi rin eh. Di ba? Ikaw, ingat ka. Dahil pala bakla sa bayan. Ano kaya no? Oo nga, parang na-curious ako bigla. No? Paano kaya nagiging psychologist yung bading? Diba? Kasi yung layunin ng psychology, unawain ng tao, di ba? Ngayon yung bading, paano niya uunawain yung pagkabading niya na hindi niya tanggap na ikaw, may kilala ka psychologist na bading? Meron doon sa inyo, prop na bading? Hindi ko ma-imagine eh. Sige lang, malalaman natin, inshallah, obserbahan natin. Bigla ako na-curious, paano yun? May psychologist ba na bading? Di ba? Oo. Siya mismo baliw eh. Di ba kung ang pagkabading, ituturing natin na mental illness, di ba? Tapos psychologist ka, psychiatrist ka, tas number 1 kang baliw o wala sa matinong pag-iisip kasi di mo matanggap na lalaki ka, paano mo magagawa yun? Ipokrito ka pag ganun. Ipokrito ka. Oo. Nagko-cope na lang sila. Nagko-cope. Justification. Sogi. Grabe Pag talaga, epekto talaga ni Satanas, kahit anong talino ng tao, andyan na. Walidhalika umiratil mar'a bisatri jasadiha kullahu illa alwajha wal kaffain. Na dahil dito inutusan ang babae, inutusan sila ni Allah na takpan ang buong katawan nila. Liban na lang sa mukha na maaring makita. Pero syempre sa ibang interpretasyon ng batas, dapat nakatakip din yung mukha. At sa dalawang kamay, pwedeng makita dalawang kamay. Pero nga, paalala lang natin, pag sinabing kamay, di ba, pwede naman yung babae nakahijab lang na hindi nakatakip yung mukha, di ba? Tapos nakakita yung kamay niya. Ang kamay ito lang. Kasi problema sa ibang babae, nakanikab nga, pero kita naman hanggang dito. Hindi yung kamay, yung aura na yun. Kaya hanggang yung kamay dito lang. Okay, nakanikab, tapos kita naman paa. Kita yung paa. Dapat natatakpan ng paa. Natatakpan ang paa. Yung nanay nyo, di ba, nakanikab?
O ay ayusin niya, kompletuhin niya din yung magtakip siya ng kanyang paa. Ganun, importante. Kasi aura yun eh. Kung gusto yung nanay niyo, nagsasala naman yung nanay niyo na, okay naman na siya. O, dandaanin niyo lang. Tapos buti nga, ang pinakamagandang nangyari ngayon sa nanay niyo, hindi na siya umuwi dun sa doon sa kamag-anak ninyo sa di ba? Quezon City. Kasi doon na lang siya eh. Sinasama pala siya sa simbahan. Sabihin man nating hindi niya gusto talaga, di ba? Walang ibang magawa doon, naiinip na siya. Posibleng ganun din eh. Posibleng ganun din yung yung mangyayari. So yung babae, inutusan ni Allah na magtakip nga. At gayon din, hindi lang ang babae ang inutusan ni Allah na umiwas sa fitna sa pamagitan ng hijab, kahit yung lalaki. Wa amara rijala bigaddi absarihim. Inutusan ni Allah ang kalalakihan na ibaba ang kanilang paningin. Huwag nilang titigan yung babae. At gayon din, wanahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khalwa bil mar'a. So pinagbawal din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung khalwa. Yung khalwa bil mar'a. Di ba naalala niyo kanina, di ba? Wa idha khalaw ila shayatinihim qalu. At kapag kasama nila yung satanas nila, yung sinasabi nila, inna ma'akum, kami ay kasama ninyo. Inna ma nahnu mustahziin o mustahziun. Kami ay nangahamak lamang sa mga mananampalataya. Sinasabi ng mga munafik. Diba? Yun. Related dito yung khalwa. Wa akhbara annahu ma khala rajulun bi imra'atin illa kana syaitanu thalithuhuma. At sinabi rin sa mga hadith na walang sino mang babae at lalaki na magkasama na silang dalawa lang. Liban na lang ni Satanas yung pangatlo nila. At yung pinaliwanag din ng mga scholar, maaring hindi ito sa lang yung lugar na pribado, kwarto na nakasara, dalawa lang kayo, tapos si Satanas pangatlo ninyo. Maaring mangyayari ito kahit online. Dalawa lang kayo nag-uusap, di ba? Bawat chat. Tapos si Satanas, andun din kasama ninyo, binubulungan kayo. Patingin nga ng mo, ganito, ganyan. Tapos siya naman, mahal mo naman ako, di ba? Bubulahin mo pa di ba gagawin mo lahat para sa akin? Sige nga. So, wala na. Nakita na lahat. Nakita na lahat. Tapos wala na. Tapos hindi ka na nagkasya doon sa nakikita mo lang. Gusto mo nang hawakan. O ngayon, pumunta ka na doon. Pinuntahan mo na siya o nagkita kayo. Wala na. Napunta na sa zina. Napunta na sa zina. Kasi nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Imam at-Tirmidhi, al-mar'atu awratun, faida kharajat, istashrafaha ash-shaytan. Ang babae daw, ang kabuuan niya ay aura. At tuwing nang lumalabas daw ang babae sa kanyang bahay, halimbawa, nililingon daw siya ni Satanas. Si Satanas yung unang lumilingon sa kanya. Wa nahnu al-yawm nushahidu adma fitnata khurujun nisa kama wasafahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kasiyatin ariyat. So ngayon nakikita nga natin yung katulad ng fitna na inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila daw ay lumalabas sa kanilang mga bahay na kasiyat, na dadamitan, pero nakahubad talaga. Nakahubad. Qamat, muassasat, fi syarqi wal garbi, tasdaqtimu juyushan minan nisa war rijal, litarwiji al-fahisha bisuratil mar'iyah wal qissatil khali'ah wal aflam allati tahki al-fahisha wa tad'ulaha. So yung mga iba-ibang institusyon daw na nagpapalaganap nga ng kalaswaan, gumagamit sila ng napakaraming mga kalalakihan at kababaihan para daw ipalaganap ang immoralidad sa mga tao sa pamagitan ng TV, sa pamagitan ng mga pelikula, sa pamagitan ng mga kwento na malaswa at iba't iba pang mga palabas na ang laman nito ay kwento ng kalaswaan, kahalayan at ipinopromote pa nila ito. Di ba? Ano ba ngayon ang pinopromote ng mga tao? Pag-ibig. O may asawa kayong pareho, tapos nagmamahalan kayo. Tatatawag nila doon, pag-ibig na hindi mapipigilan. Diba? O kumbaga, pag-ibig na, kumbaga, walang
hindi paawat, harangan man ng sibat o ano pa mang sinasabi nila. Zina pa rin yun kahit ano pang tawag nila dun. Kahit ano pang itawag nila dun. Amma hubbad dunya fahuwa ra'su kulla khati'ah. At ang pagmamahal sa dunya, ito ang nila ulo ng lahat ng kasalanan, pagmamahal sa dunya. Di ba? Kasakiman. Bakit ba nagigisakim yung tao? Pagmamahal sa dunya. Inggitero. Bakit nagiging inggitero yung tao? Pagmamahal sa dunya. Pagpapakitang tao, ba't nagpapakitang tao yung tao? Kasi pagmamahal sa dunya, gusto niyang pinupuri siya o gusto siyang material na gantimpala doon sa kanyang mga ginagawang mabuti. Lahat. Ito yung ulo. Kahit yung pagmamahal sa babae, dunya pa rin yun na may tuturing na papaloob siya doon sa pagmamahal sa dunya. Wa ma safaqatid dima wa hatakatil ard wa gasabatil amwal wa hindi pala, ito, puro maf'ul pala ito. Wa ma safaqatid dima wa hutikatil a'rad wa gusipatil amwal wa quti'atil arham illa li ajli hayazatid dunya o illa li ajli hayatid dunya o hayazatid dunya pala. Lahat daw ng pagdanak ng dugo o lahat daw ng paglabag sa karangalan ng tao o lahat ng pagkamkam sa yaman at lahat ng pagkakaputol ng pagkakamag-anak, lahat ng ito ay nangyari para sa dunya, para sa pagmamahal ng tao sa dunya. Wasira'u ala hatami halfani wa hersan ala mat'iha az-zaida. So lahat ng ito ginagawa ng mga tao para magparami ng yaman para sa hindi naman nagtatagal na pakinabang sa mundo na ito. So dito sa chapter na ito, hindi na binanggit masyado yung mga dalil kasi kumbaga natatalakay naman natin siya sa iba't ibang mga pag-aaral din at lalo na sa iba't ibang mga libro pa ni Sheikh Omar Al-Ashkar, alhamdulillah. Pero ito yung kumbaga maikling buod lang ng kababaihan at ang pagmamahal sa dunya ay ginagamit ni Satanas para mailigaw ang mga tao. Waliyadu billah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.